Ang seremonya. Hindi lahat ng seremonya ay para sa kaligtasan. Ang ilan para gisingin ang mga nilalang na dapat sana'y nananatiling natutulog. At ngayong gabi, ang dugo ni Lara ang magsisilbing susi. Sa kuweba, gabi, nakahiga si Lara sa gitna ng malaking bilog na iginuhit sa lupa. Nakapalibot ang mga miyembro, nakatakip ang mukha. Ang pinuno, nakatayo sa harap niya. Hawak ang kutsilyo may ukit. Sa gabing ito, bubuksan natin ang daan. Ang dugo ng alay ay siyang magbubuhay sa ating Diyos ng kadiliman. Kung may Diyos nga kayo, bakit kailangan niyo ng dugo? Dahil walang kapangyarihang libre. Nagsimula ang sabayang dasal ng mga miyembro. Ang tunog ay mabagal, parang lumulubog na boses. Sa liwanag ng dilim, sa laman ng alay, buksan ang daan. Si Marco, sa labas ng kuweba. Habang bumubuhos ang ulan, hinahanap niya ang daan papasok. May nakita siyang apoy sa malayo at naririnig ang tinig ni Lara. Marco, tulungan mo ako. Pumasok siya sa loob at nakita ang ritual. Gustong sumugod pero nakahawak ang mga anino sa kanyang paa. Lara, labanan mo sila. Ang alay. Inangat ng pinuno ang kutsilyo. Lumingon si Lara, tumitig kay Marco, at ngumiti ng mapait. Pasensya na, Marco. Itinarak ng pinuno ang kutsilyo. Sumigaw si Marco. Sabay kumidlat. Nagliyab ang buong bilog. Sumabog ang abo at apoy. Ang mga miyembro nagsisigawan habang sinusunog ng sarili nilang dasal. Sa gitna ng apoy, nakatayo pa rin ang pinuno. Nakangiti. Tinanggap na niya ang alay. Umaga. Sa labas ng kuweba, natagpuan ng mga taga-baryo si Marco na walang malay. Sa tabi niya, ang bangkay ni Lara. At sa bato, may nakaukit na linya. Ang alay ay tinanggap. Mula noon tuwing ika-13 gabi ng buwan, may naririnig na dasal mula sa ilalim ng lupa at sa hangin ang boses ni Lara. Hindi pa tapos ang seremonya.